Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Kakausapin na kaya ni Justin si Giselle at magkakaayos na ba ang mag-ina? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, ipinag-alala naman ni Carlos at siyang Susan nang maabutan nila ang dalawang pasahero sa labas ng bahay nila dahil lang akala nila ay pinasok na naman sila sa bahay, lalo na't nag-iisa lang si Lynette. Ipinaliwanag naman ni Lynette na hindi sila masamang tao. Sabi ni Carlos na akala ko nilooban na naman tayo. Bakit kasi pinapasok mo pa ang mga yon? Humingi naman ng sorry si Lynette kay Carlos. Sabi ni Lynette na ginawa niya lang yon dahil gusto niyang harapin yung takot niya at labanan ang kaba niya. Dahil kung hindi niya gagawin ay habang buhay na siyang matatakot sa ibang tao. Palagi na lang siyang magkukulong sa bahay at saka gusto ko lang labanan yung trauma ko. At hindi naman lahat ng tao ay masama. Hindi naman lahat ng tao ay gusto akong saktan kaya dapat hindi tumira ang takot ko sa utak ko. Sumang-ayon naman si Chang Susan na labanan niya ang takot niya at sinabihan niya si Lynette na very good. Pinaalalahanan naman siya ni Carlos na dapat pa rin siyang mag-iingat dahil madami pa din ang mga loko-loko. Sabi ni Lynette na alam ko naman na lagi kang andyan para protektahan ako at alam kong hindi mo ako iiwan. Niyakap naman ni Carlos si Lynette habang si Chang Susan ay kilinig-kilig sa dalawa habang pinagmamasdan niya ang mga ito. At maya-maya ay nagpaalam na si Chang Susan sa dalawa at naalala niya na ngayon ang paparty nila Annalyn kaya naitanong niya kay Lynette kung hindi ba siya pupunta. Sabi ni Lynette na walang nabanggit sa kanya si Annalyn kaya nagpaalam si Lynette kay Carlos kung pwede siyang pumunta at pumayag naman ito. Samantala, sa venue ng party habang nag-aayos ang mga kaibigan ni Annalyn ay biglang nakita ni Nurse Karen ang post ni Zoe at Moira dahil nasa bakasyon ang dalawa. Pinakita din nila ito kay Ducula at sinabi na yan talagang mag-ina na yan, nagawa pang magbakasyon. Sabi naman ni Nurse Karen na hindi na naawa na nasa ICU pa si Sir Pepe. Kaya ipinakita nila ito kay Annalyn habang nagpa-practice ang dalawa ng sayaw. Sabi ni Annalyn na sana kasama nila si Zoe. Ikinagulat naman ni Justin ang sinabi ni Annalyn, talaga you like her? Sabi ni Annalyn na oo naman kahit na lagi kami nagkaaway. Sabi ni Justin, bakit? At sabi ni Annalyn, dahil kapatid ko siya. Sabi ni Justin na hindi valid ang reason na yan. Kahit kapatid mo siya or dad mo siya, kung masama ang ugali nila, di mo sila kailangan tanggapin. Hindi naman yan nakadepende sa dugo. We can choose our family. Sinabi naman ni Annalyn na alam ko naman yon pero ako pinipili ko si Zoe bilang kapatid ko. Kasi, maldita siya pero with the heart. Kailangan mo lang siya intindihin at kilalanin. At nagkatawanan na magkakaibigan dahil ayaw nilang sang-ayunan si Annalyn. Maya-maya ay dumating ang nanay Lynette ni Annalyn na kasama si Harry na ikinatuwa ito dahil nakarating ang nanay Lynette niya. Sabi ni Lynette, oo naman, para sa iyo anak. At nakita ni Justin kung gaano ka-close si Annalyn sa nanay niya. Pinasalamatan din naman ni Annalyn si Harry sa paghatid sa nanay niya. Samantala, nalaman ni Giselle kay Annalyn na pupunta si Justin sa party kaya agad nagmadali si Giselle na puntahan si Justin sa party para makausap niya man lang ito kahit sandali kung mapagbibigyan si Giselle at sinamahan ni RJ ang ate Giselle niya. Nagmamadali si Giselle dahil baka hindi nila maabutan si Justin. Pagdating nila sa venue ay nakita sila sa labas ni Eric. Nang bigla itong sumulpot at sinabi na, Giselle, RJ, you're here. Nabigla naman si Giselle at Robert nang makita nila si Eric. Sabi ni Giselle, well yeah, this is Papa's annual party for the kids. Sabi ni Eric, come on Giselle, alam kong alam mo nandito si Justin. Nagmakaawa naman si Giselle kay Eric na gusto niyang makita ang anak niya. Sabi ni Eric na alam mong ayaw kanyang makita ni Justin, di ba? Sumagot naman si Robert na Eric, please payagan mo na si ate na makita si Justin kahit ngayon lang. Nagmakaawa si Giselle kay Eric na mapagbigyan siya nito. Sabi ni Eric na okay pero may kondisyon na hindi siya pwedeng magpakita kay Justin dahil party ng mga bata to. Sayang naman kung masira ang mood ni Justin kapag nakita ka, alalahanin mo pumunta siya dito para sa mga bata. Sige na, puntahan mo na ang anak mo. At pinuntahan na nila Giselle at Robert ang party, habang si Eric naman ay pangiti-ngiti na nakatingin sa kanila. Sa loob ng party ay nagumpisa na ang party at ang host nila ay si Nurse Karen at Nurse Ivan. Masaya nagpakilala ang dalawa sa mga bata at mga bisita at magkapalakpakan sila at maya-maya ay tinawag na nila si Justin at Annalyn na Santa Claus nila dahil sasayaw silang dalawa.
Masayang lumabas ang dalawa at hinila ni Annalyn si Justin dahil medyo nahihiya pa ito. Sabi ni Annalyn na ready ka na at nagsimula na ang dalawa na sumayaw. Naabutan nila Giselle at Robert na sumasayaw ang dalawa si Annalyn at Justin. Ikinatawa ni Giselle nang makita niya muli ang anak niya kahit sa huling pagkakataon. Nitong kinuhanan ng video at tuwan-tuwa si Giselle habang pinagmamasdan niya ang dalawa, si Annalyn at Justin na sumasayaw at hindi ito nakita ni Justin. Masaya ang lahat sa ginawa nilang sayaw. Sa kabilang banda naman ay kinausap ni Harry si Annalyn at ibinigay niya ang regalo kay Annalyn at binati niya si Annalyn na Merry Christmas. Sabi ni Harry na naisip ko kasi na ang daming nangyari hindi maganda sa iyo noong mga nakaraan at lagi kang malungkot. You may be the center of strong typhoon right now pero there will always be a rainbow, a sunny day after the rain. At nagpasalamat naman si Annalyn kay Harry sa mga sinabi niya. Sabi ni Annalyn na malalagpasan ko din ang lahat ng problema ko ngayon at salamat dahil andyan ka na lagi nagpapaalala na may pag-asa pa at ngumiti naman si Harry kay Annalyn. Samantala, lumabas naman si Robert at nagkataon nakita naman ni Robert si Lynette sa labas habang iniintay ni Lynette ang pagdating ni Carlos. Naitanong ni Lynette kay RJ kung anong ginagawa niya dito. Nalulungkot si RJ dahil naalala niya ang kanyang papa dahil hindi man lang nakita ng papa niya ang banding ni Justin at ni Annalyn. Dahil sigurado ako kapag nakita niya ang dalawa niyang apo kanina na nagsasayaw at magkasundo, sigurado ako na masayang-masaya yon. Binigyan naman ni Lynette ng lakas ng loob si RJ at sabi ni Lynette kay RJ na nandiyan pa si Sir Pepe, gagaling pa siya. Sabi ni RJ, paano kung hindi? Ikinalungkot naman ni Lynette ang sinabi ni RJ, pero hindi naman si Lynette nawala ng pag-asa na darating ang panahon ng muling gigising si Don Pepe. Sabi niya kay RJ na huwag kang mawawala ng pag-asa. Marami nagmamahal kay Sir Pepe at alam kong naluwalamat din siya para sa inyo. Kaya huwag mong isipin na hindi siya gagaling. Nagpasalamat naman si RJ kay Lynette dahil sa mga sinabi nito sa kanya. Samantala, nakita ni Lynette si Giselle sa labas at tinanong niya ito kung bakit hindi siya pumapasok sa loob. Sabi ni Giselle na dito na lang kami sa labas at baka makita pa siya ni Justin. Ayaw ni Giselle na masira ang mood ni Justin kahit gustong-gusto niya na itong lapitan. Sabi naman ni Lynette na pumasok tayo at sasamahan kita. Nag-aalangan pa sana si Giselle na pumasok sa loob pero naglakas loob na lang siya na sumama kay Lynette kahit alam niya na ikakagalit ito ni Justin kapag nakita siya. Habang nasa loob naman ay nangusen mag-uusap si Annalyn at Justin sa ginawa nilang sayaw kanina nang biglang nakita ni Justin ang pagpasok ni Giselle at Lynette. Ikinagulat ito ni Justin nang makita niya si Giselle. Sabi ni Justin kay Annalyn, sinabi mo ba sa kanya na naandito ako? Sabi ni Annalyn kay Justin, gusto ka lang naman makausap ng mami mo. Alam ni Giselle na galit si Justin dahil sinabi ito sa kanya ni Annalyn. Kaya humingi siya ng sorry kay Justin at sinabi na aalis na ako. Patalikod na sana si Giselle nang biglang sabihin ni Justin na, wait. Napalingon naman si Giselle. Sabi ni Justin, natutalpas ko naman na yon at babalik na din ako ng US, pagbibigyan kitang kausapin ako. Ikinatuwa ito ni Giselle dahil alam niya na hindi siya mapapatawad ng anak niya ay masasabi pa din niya na mahal niya ito. Mapapatawad na kaya ni Justin si Giselle? Ano ang plano ni Eric kay Giselle? Magigising pa kaya si Don Pepe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Apat Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.